Opening ng 2025 to 26 NBA season, salpukan agad. Golden State Warriors versus LA Lakers game preview at ano ang dapat abangan. Ngayong papalapit na ang pagbubukas ng 2025 to 26 NBA regular season. Lahat ng mata ng mga tagahanga sa buong mundo ay nakatutok sa isang laban na siguradong magpapainit agad ng simula ng taon ang tunggalian ng Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors. Sa unang gabi pa lang ng season, dalawang makasaysayang prangkisa na agad ang magsasalpukan. Dalawang kupon ang parehong puno ng bituin at parehong may gustong patunayan matapos ang nakaraang taon na puno ng pagbabago at hamon. Para sa mga fans ng Lakers, ito ay simula ng isang bagong yugto. Sa ilalim ng bagong head coach na si JJ Redick, naghahanda silang ipakita ang isang mas modernong sistema, mas mabilis na opensa at mas matatag na depensa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, marahil hindi na si LeBron James ang magiging sentro ng opening night dahil nagpapahinga pa siya at nagpapagaling mula sa sciatica. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mahina na ang Lakers dahil nandiyan na si Luka Doncic, ang bagong mukha ng prangkisa. Si Doncic na dating leader ng Dallas Mavericks ay dumating sa Los Angeles na may malaking layunin. Dalhin muli ang Lakers sa kampyonato. Ang kanyang kombinasyon ng basketball IQ, passing at scoring ay nagbigay ng panibagong enerhiya sa koponan. Kapag siya ay nasa court, parang maestro siyang nagtuturo ng galaw, gumagawa ng tiyempo at nagbubukas ng mga oportunidad para sa kanyang mga kakampi. Sa tulong ni Austin Reeves na patuloy na umaangat bilang isa sa mga pinaka-versatile na guards ng liga at ni DeAndre Ayton na magpapatatag sa ilalim ng ring, handang-handa ang Lakers na ipakita na kaya nilang makipagsabayan kahit wala si LeBron sa simula. Ngunit syempre, sa kabilang panig ay ang mga legend ng Golden State Warriors, isang koponan na hindi kailanman pwedeng balewalain. Si Stephen Curry, kahit 38-year-old na, ay patuloy pa ring nagliliyab. Ang kanyang shooting ay tila walang katapusan. Bawat tira niya sa tres ay parang kidlat na dumadaan sa kalangitan ng Chase Center. Marami ang nagsasabing tapos na ang era ng Warriors, pero noong nakaraang season, pinatunayan ni Curry na may apoy pa rin siya sa kanyang laro. Lalo na nang dumating si Jimmy Butler noong kalagitnaan ng 202 to 25 season. Ng 2024 to 25 season, ang pagdating ni Butler ay nagbago ng dynamics ng Warriors. Siya ang nagdala ng dagdag na tapang, karanasan at depensa, mga aspeto na minsan ay kulang sa koponan matapos ang kanilang glory years. Simula nang sumali siya, tumaas ang performance ng Warriors, umangat ang kanilang depensa at biglang naging mas kompleto ang kanilang rotation. Ngayong taon, may dagdag pang puwersa silang makukuha kay Al Horford na magbibigay ng matatag na presensya sa ilalim at karunungan sa laro. Kaya't isipin mo ito, Luka Doncic laban kay Stephen Curry sa opening night, isang bagong henerasyon laban sa isang alamat, isang batang henyo laban sa hari ng 3-point line, isang manlalaro na gustong bumuo ng sariling pamana laban sa isa na matagal nang nakaukit sa kasaysayan ng NBA. Ito ang mga laban na hindi mo pwedeng palampasin. Kung iisipin natin, napakarami ng storyline sa larong ito. Sa panig ng Lakers, malaking tanong kung paano magpe-perform ang kanilang bagong rotation. Sina Ayton, Marcus Smart at Jake LaRavia ay mga bagong mukha na kailangang makahanap agad ng ritmo sa ilalim ng sistema ni Redick. Ang chemistry nila sa unang laro pa lang ay magiging indikasyon kung gaano kabilis silang makakabuo ng kumpiyansa bilang isang unit. Ang tanong, kaya ba nilang sabayan ang bilis at shooting ng Warriors o kakainin sila ng karanasan ng Golden State? Sa panig naman ng Warriors, lahat ay sabik makita kung paano muling magtatambal sina Curry at Butler. Kung noong nakaraang season ay pinatunayan nilang kayang makipagsabayan sa mga batang koponan tulad ng Oklahoma City at Denver, ngayong season ay may dagdag silang armas sa anyo ni Horford at mas matatag na bench unit. Kung magpapatuloy ang kanilang momentum, maaring maging dark horse contender sila sa Western Conference. Ngunit higit pa sa mga pangalan, ang pinakaka-exciting na bahagi ng laban na ito ay ang kontrahan ng kultura. Ang Lakers ay nasa transition patungo sa bagong panahon, mas bata, mas mabilis, mas modernong approach. Ang Warriors naman ay nakasandal sa karanasan, disiplina at chemistry ng mga veterano. Sa bawat possession makikita mo ang banggaan ng dalawang ideolohiya, ang bago laban sa luma, ang modernong estilo laban sa tradisyonal na sistema ng ball movement at spacing.
Makikita rin natin dito kung paano babawi si Curry mula sa mga taong nagsasabing hindi na siya kasing explosive tulad ng dati noong nakaraang season. Matapos dumating si Butler, tumaas ang kanyang average mula 22.4 points patungong 27.3 points kada laro na may shooting efficiency na halos perpekto. Kung magpapatuloy iyon ngayong taon, may posibilidad na maging kandidatong muli siya sa MVP kahit sa edad na 38-year-old. Sa kabilang banda, si Luka Doncic ay may sariling gustong patunayan. Marami ang nagsasabing mahirap ipagsabay ang kanyang estilo ng mabagal na opensa sa sistemang gusto ni Redick, ngunit kilala si Luka bilang isang manlalarong madaling mag-adjust. Ang tanong, paano niya babasagin ang depensa ni na Draymond Green at Butler, dalawang veteranong eksperto sa pagbabasa ng galaw ng kalaban? Tiyak na magiging masigla rin ang crowd sa game na ito. Ang mga fans ng Lakers ay sabik makita ang bagong kombinasyon ng kanilang koponan, habang ang mga fans ng Warriors ay gustong ipakita na sila pa rin ang hari ng California. Sa bawat tira ni Curry, maririnig mo ang sigawan ng splash. Sa bawat Eurostep ni Doncic, mararamdaman mo ang bugso ng pag-asa ng mga taga Los Angeles. At kung pag-uusapan natin ang emosyon, walang dudang puno ng drama ang larong ito. Ito ay laban ng legacy at pagbabago. Si Curry ay sinusubukang panatilihin ang kanyang kaharian, habang si Luka ay gustong simulan ang sarili niyang dinastiya para itong passing of the torch moment, ngunit walang gustong magbigay ng sulo. Pareho silang lalaban, pareho silang magpapatunay. Kung titingnan mo rin ang aspeto ng coaching, magiging kawili-wiling panoorin kung paano magtatagisan ng talino sina JJ Redick at Steve Kerr. Pareho silang dating sharpshooters, parehong mahusay sa pag-analyze ng laro, ngunit magkaiba ng sistema. Si Redick ay kilala sa focus sa spacing at movement, habang si Kerr ay bihasa sa ball rotation at defensive adjustments. Para bang laban din ito ng dalawang basketball minds na parehong may kakaibang interpretasyon ng modernong laro. Sa pagtatapos ng gabi, maaaring ito ay isang high-scoring game, puno ng highlight plays at emosyon. Ngunit anuman ang resulta, malinaw na ito ay magiging panimula ng isang kapanapanabik na season. Ang Lakers ay gustong ipakita na handa na silang mag-move on sa LeBron era, at ang Warriors ay gustong ipakita na hindi pa tapos ang kanilang kwento. Kaya't sa darating na opening night, kapag bumukas na ang ilaw at narinig mo na ang unang tunog ng buzzer, tandaan mo, hindi lang ito isang laro. Ito ay simbolo ng pagbabago, pagpupursige at patuloy na pag-ikot ng mundo ng basketball. Sa bawat tira, bawat pasa at bawat sigawan ng fans, makikita natin kung bakit mahal natin ang NBA. At sa huli, isa lang ang sigurado, magiging epiko ang labang ito. Lakers kontra Warriors, Luka kontra Curry, bagong simula kontra lumang hari. Isang laban na siguradong tatatak sa unang pahina ng 2025-26 NBA season. Kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang unang makakakuha ng panalo?